Hello mga ka-Diyosa, samahan nyo nga ako pumunta dito sa Cotor Montenegro kasi dito yung port ko na mag-e-embark para sa trabaho natin as being a seafarer international. So eto na nga, nandito tayo ngayon for boarding papuntang Istanbul, Turkey. So Istanbul, Turkey is isa sa pinakamalaking airport sa buong mundo. So dito nagmumula yung mga connecting flight whenever you are. So it's the biggest airlines as well as I know. So ayan, nandito na tayo, palapag na po ito. And then we're gonna have a connecting flight papuntang Cotor Montenegro. Ito po at nakababa na tayo, waiting to board. Andito na tayo ulit sa plane. And papunta itong Podgorica. At as you can see, napakaganda ng view dito sa taas. Sea of the clouds as well. Hindi mo na kailangang umakyat ng bundok para makita to. Plane ka umakyat. Charot! So ayan, pababa na tayo. Going for landing. It takes for 1 hour from Istanbul, Turkey to Cotor Montenegro. And then we are going to take a taxi. Papunta naman tayo sa mismong port kung saan magdadak or kung saan ako mag-e-embark ng aking trabaho as a seafarer or seaman. Ayan, nag-take ako ng taxi papunta mismo sa Cotor Port Montenegro kung saan malapit magdadak yung aming barko. So as you can see, itong view papunta doon pa lang sa Cotor Montenegro. Pero syempre madaldal tayo. So si taxi driver, dinala ako kung saan makikita mo lahat or buong view ng Cotor Montenegro, which over breathtaking, guys. Napakaganda talaga. At super tuwa ako at nabigyan ako ng chance para pumunta dito. Syempre picture muna tayo at syempre para makalanghap na rin ng hangin. So dito naman, dito na yung makikita yung old town place sa Cotor and very historic, and isa siya sa mga part ng UNESCO. So makikita nyo dyan merong barko rin na nakadak, that will be Silver Spirit. And then maghahanap na rin ako ng apartment or hotel kung saan ako magi-stay ng good for 1 day, kasi 1 day ahead of time or 1 day before your embarkation is your flight. Ganun ang rules or policy sa aming company. So ito, nakita nyo naman, nasa kalagitnaan ako or nasa old town village po tayo. Dito ako nag-rent din ng house or ng apartment just to stay for 1 day. So dito, makikita nyo, dito na yung kitchen, and then you have your own room, which ikaw lang mag-isa pero 2 kama siya, good for family. And very recommended at saka cheaper lang siya. Kasi nga hindi season. So, pero pag peak season, usually nag-range to ng 200 euro. So, ayan yung view sa bintana pa lang. O, diba? Europe na Europe. So, welcome to me to the Montenegro. And syempre, lalabas na rin tayo after this. So, yeah. As you can see, nandito nga ako sa old town village nila. Which, andito na lahat. Meron ditong restaurant, kape-kape sa labas, ganyan. And syempre, meron din silang, ano tawag dito? Public water station. O, diba? Ayan, nadaanan natin yung public water station. There you go. Pwede pang hugot na rin inumin yan. Dahil, ganon. So, eto na yung view na pinupuntahan talaga ng turista. Diba? Ang ganda. Pak, ganon. Yan yung simbahan, clock tower, at overtaking talaga yung, yung view dito. And eto yung entrance ng Gate C. Makikita nyo dito yung bandera. At syempre, pinuntahan din natin yung mismong port kung saan mo makikita yung ship kung saan nagdadak.
And ito nga pala ko, lakad-lakad lang ganun. Ayan, mag-isa. Oh, looking for ka-partner. And this is the historic symbolize or image or captured kung saan mo makikita yung mismong area or map kung nasaan ka. At syempre, target natin is Ref Magnet. Pasalubong. Ayan, see you guys. Thank you so much. Bye.